Okay. Meron bang cannibal world na nabago ang kanilang civilization because of the message of panpsychism? Meron ba? Wala. I don't know. Alright. Then that means atheistic panpsychistic philosophy ay useless. Walang kapangyarihan na baguhin ang moral problem ng tao. So, pag merong nakikipag-sex sa hayop, para sa'yo, okay lang yun. Since hindi ka naniniwala sa right and wrong, di ba? Hindi ka naniniwala sa right and wrong, there's no such thing as right and wrong, tama yan o hindi. So, para sa'yo, okay lang. Pag may nakita kang tao na makikipag-sex sa hayop, okay lang yun sa'yo. Hindi okay sa akin. Si John Malcolm Brenner ay isang atheist. Nakipag-sex siya sa dolphin. So, wala tayong karapatan na sabihin siyang mali. Wala tayong karapatan doon. Hayaan lang natin yan. Wala tayong karapatan na sabihan siya na mali at tama yung ginagawa ng isang tao. Wala daw siyang karapatan na sabihan na mali o tama ang mga nakikipag-sex sa hayop tulad ni John Malcolm Brenner na atheist na nakikipag-sex sa dolphin. Sa makatuwid, hayaan niya lang. Pero anong sabi niya kanina? Pag may nakita kang tao na makikipag-sex sa hayop, okay lang yun sa'yo. Hindi okay sa akin. Hindi daw okay sa kanya kapag may nakikipag-sex sa hayop. Pero kapag may nakikipag-sex sa hayop, ay wala siyang karapatan na sabihan o tama o mali yung ginagawa ng isang taong nakikipag-sex sa hayop. Anong klaseng filosofihan? So that proves na ang atheistic panpsychistic view ay napaka-reckless na philosophy. Dahil wala siyang power na magkaroon ng contributive change sa isang society. Na kung saan ang isang society ay nalalagay sa isang corruption, pinapabayaan lang ang corruption. So, kasi sabi mo kasi, kaya kayo di may pag-sex sa hayop kasi alam mong tao ka. Yun ang basis mo. No? Ngayon, so, tinatanggap mo na relevant ang Yes, Bible, no? of course. Teka muna. Wait lang ba? Oh, kasi sabi mo kasi, kaya kayo hindi may ikipag-sex sa hayop kasi alam mo tao kayo ng consciousness mo. And you don't consider it as a right and wrong. So, tinatanggap mo ang Bible as relevant na huwag may pag-sex sa hayop dahil hayop siya. So, tinatanggap mo ang relevance ng Bible. Shit. Tinatanggap mo siya ang relevance niya. Of course. Tinatanggap ko dun sa ano na yon, sa point na yon. Sang-ayon daw siya na ang Biblia ay relevant doon sa moral command na sinabi ng Diyos na huwag magipag-sex sa hayop. This proves to us na ang Biblia ay superior kaysa sa atheistic panpsychistic philosophy dahil pinapakita lamang na ang Biblia ay napaka-useful and effective na moral principle sa panahon ng ancient times. At mapoprove din natin dito na ang atheistic panpsychistic philosophy ay napaka-useless dahil meron siyang historical failure. Wala man lang siyang naging contribution sa ancient times. So, yun bang panpsychism nagtuturo na ang pakikipagtalik sa hayop ay merong absolute na basis na wag? Walang absolutes. Again, Meron absolute or wala? Walang absolute na ganon. Ang atheistic panpsychism daw ay walang absolute sa mga bagay na huwag gawin. Kung ang atheistic panpsychistic philosophy ay walang absolute sa mga bagay na huwag dapat gawin, sa makatuwid ang pilosopiyang ito ay napaka-useless at napaka-nonsense dahil wala siyang principles para sa solution ng problem of evil. Dahil wala kang karapatan na pigilin ang tao sa kanyang kasamaan dahil wala kang batayan sa masama, tama o mali. At ang mga gumagawa ng tama ay useless lang din dahil wala kang kakayanang alamin o i-recognize kung ang kanyang ginagawa ba ay tama. So, halimbawa, tanongin kita, kung ikaw ay namatay ngayong gabi, walang destiny, wala kang destiny. Wala. May destiny po. Pupunta po tayo sa spiritual world for reincarnation. Naniniwala po kami sa reincarnation kasi may mga objective evidence na pwede pong matest. In fact,
may mga pag-aaral po si Dr. Ivan Stevenson ng University of Virginia, isang psychiatrist, patungkol sa mga bata na naalala kanilang past life. Ang proof daw ng reincarnation ay dahil may mga bata daw na naaalala ang kanilang mga past life. So, anong scientific factor na nag-explain sa idea ng reincarnation? Meron ka bang article na scientific research na nag-explain na merong factor to explain na yan ay totoo, no? Because, Meron po ba? right, so, proven po ang reincarnation. Sabi ko nga, may mga pag-aaral na ginawa ang mga neuroscientists or mga psychiatrists, sina Dr. Ivan Stevenson, Dr. Jim Tucker ng University of Virginia, patungkol sa mga bata na naalala kanilang past life. Again, that is deceptive. Hindi yun ang proof ng reincarnation ay totoo dahil lang sa research ni Dr. Jim Tucker. Actually, si Dr. Jim Tucker ay isang atheist. Malamang gumagamit siya ng biased conclusions. Hindi rin yun ang proof na ang reincarnation ay nag-exist. Dahil lang sa kanyang mga interview sa mga kung sino-sinong bata, madali lang po gumagawa-gawa ang mga bata ng mga kwento. Why not i-relate niya sa lahat ng tao sa mundo? Kung lahat ba ng mga tao ay nakakaranas ng pag-alala sa kanilang mga past lives? Paano naman yung mga tao na nagpapatotoo sa kanilang near-death experiences na nakita nila ang impyerno at langit? That refutes the reincarnation idea. Okay. So, ibig mong sabihin, yung dating masama, mauulit siya ulit. Pag na-reborn siya, mauulit pa rin siya, maaalala niya pa rin yung kasamaan niya. Mauulit pa rin yung kasamaan niya. Di ba namatay, si Hitler, namatay si Hitler. So, mauulit na naman, mag-i-exist na naman siya, mauulit na naman yung kanyang sarili, kung maalala niya yung kanyang dati niya. So, possible kaya na mauulit yung another Hitler? Possible kaya yun sa inyong paniwala? It depends po sa current lifetime niya. Hindi actually sa New Age Panpsychism meron po tinatawag na spiritual amnesia. Ang spiritual amnesia ay mahalaga para po hindi natin maalala yung ating past life. Sa atheistic panpsychism daw ay may spiritual amnesia. Bakit mo sinabi kanina na kaya totoo ang reincarnation dahil may mga taong naaalala ang kanilang mga past life, gayong meron palang spiritual amnesia? Yeah, so proven po ang reincarnation. Sabi ko nga, may mga pag-aaral na ginawa ang mga neuroscientists or mga psychiatrists, sina Dr. Ivan Stevenson, Dr. Jim Tucker ng University of Virginia, patungkol sa mga bata na naalala kanilang past life. Actually, sa New Age Panpsychism, meron po tinatawag na spiritual amnesia. Ang spiritual amnesia ay mahalaga para po hindi natin maalala yung ating past life. Okay. So, yung mga masamang tao ngayon, dati na sila nag-exist noon. Yes, Yung mga masamang tao ngayon, dati na sila nag-exist. yes, of course. Kung ang mga masasamang tao ngayon ay nag-exist na pala sila noon, sa makatuwid, itong atheistic panpsychistic philosophy ay napakabasurang filosofiya. Ito pala ay cause ng recycle of evil na nangyayari sa mundo. Dahil yung mga masasamang tao ngayon, nag-exist na pala sila noon. So, ang responsible ng evil ay ang reincarnation.